So, what's up mga ka-handmade? Ngayon nga pala ay meron nga pala tayong gagawin. Wala pang order. Kaya may gagawin tayo. Gagawin po natin ay magigiig po tayo ng palay. Ito po ay mano-manong inani. Hindi po siya inani ng harvester or hindi po siya basta mano-mano. Karet ang tawag. Karet. Yung pang ng palay. Karet po ang tawag sa amin dito. Comment down below kung ano pong tawag sa inyo ng ganong style ng pang-harvest. Karet po ang tawag sa amin sa Mindoro. At ito pong gigiikin. Giikin naman po ang tawag kapag yung palay po nito ay ito. Ito yung sample. Ito po. Yung butil po nitong palay na to ay pag hindi pa po siya natatanggal ay ang tawag po sa amin ay giikin. Giikin. Giikin, kumbaga tanggalin yung palay sa pinakang stem niya, yung stem, at para makuha yung pinakang pure na palay. At papakita ko po sa inyo kung paano po siya gawin. Tara po, comment down below po kung ano pong tawag po sa inyo nun. Tara. Dito nga pala mga ka-handmade ay inalis ko muna yung sound ng aking pong mic dahil hindi po siya agad gumana at kumbaga po yung nagbabaray-basay po yung aking pong mic at yan po kung makikita nyo po dyan naturo-turo po ako dyan pero hindi po talaga ako naririnig dyan kaya inayos ko po muna at ito nga po pala mga ka-handmade dyan hindi nga po pala siya pwedeng sabay-sabay giikin, hindi naman po tayo harvester para ganun ka lupit yung ating pong paa. Ito nga po pala yung ating pong process. Saka po natin siya gigiikin. Ay, ayan. Ayan po. Para po tayo mag-check sa chacha. Wala na yan. Ayan. Yung papakita po sa inyo. Ganyan po yung process namin. Yung pagpatanggal po ng mismong palay po sa kanya pong dayami. Yun, dayami. Tapos ito naman po aking pong ginigiit na to ay ano po ito, tawag po sa amin dito ay supang po ang tawag po sa amin dito, yung para pong pagkaano po ng tunay na palay, I mean yung tunay na tanim po ay sisibol po ulit yun. Then pagkasibol po nun, ganito pong mangyayari niya. Yan. Pero yung pagkasibol po niya, hindi po siya tulad nung unang tinanim. Ang pagkasibol po niya ay medyo kakaunti na po yung kanyang butil. Yan. Pero goods na goods po ito para maging tagun, para pwede rin siyang ipagiling, gawing rice terraces. Hindi lang. Yan, pwede po siyang gawing bigas. Yan. Pag may bilad po ito, goods na goods po ito. Ganyan lang po siya. Pag nawala na po yung kanyang palay sa pinakang pinagdidikitan niya, ay pwede na po siyang ipagpag. Kapagpag na po yan. Iwawas na po yan. Ayan. Pakita ko naman po sa inyo paano po siya iwas-was. Ganyan po. Para po yung mga palay po na nasa gitna ay mawala. Pakita ko po sa inyo kakaiba ng mayroong palay sa wala. Ito. Diba? Ito yung itsura niya. Tapos na to, wala na to. Pwede yung pataba. Ayan. Pwede nga pala natin gawin ano to, yung pang mulching sa ating pong mga halaman. Ito pong gantong dayami para lang moisture po na ating pong lupa. Pandig, ganyan po siya. Ganyan po yan. Konting pagbabalik tanaw nga lang po pala mga ka-handmade ay dati nga po pala ay tayo po ay isa rin po maghihimalay. Kumbaga po sinisinip po natin yung mga palayan po na ginapasan na po ng mga gagapas dati dahil hindi naman po uso yung harvester dati ay nakapunta po tayo ng mga palayan, nakakapanguha po tayo ng mga
ng mga laglag na palay at sinisimot-simot po natin yun, iniipon natin yun. Napakatagal pong ipunin nun. Kung naranasan nyo po yun, pakicomment down below po kung ano po naranasan nyo. Mga buhay palayan dyan, mga kabataan dati na kasabayan ko, ay ano po yung mga memories nyo na naitabi sa palayan yan. At ito nga po pala mga ka-handmade, ay tulad po ng sinasabi ko, ay madami po tayong naranasan sa palayan at naranasan po natin dito na yun nga, makapaghimalay tayo, makapag-ipon tayo ng mga palay, ibebenta. Then pag nabenta yun, ay napakasaya po namin nun dahil 20 pesos ay may panghalo-halo ka na. Yan, naghihimalay po tayo para may panghalo-halo tayo sa pagdating ng hapon. At iba naman po ay iniipon natin. Nakaranas nga po kami dito na inipon namin yung palay, then binilad namin, ipinagiling namin, then yun, may isang buwan po kaming pagkain, isang buwan po kaming bigas. At ito nga po pala mga ka-handmade, ay kahit papano naman ay napakatagal na pong panahon na hindi po ako nakaranas ng ganito po ulit. At ngayon na lang po ulit ako nakapag giik po ng palay. Giik po kasi ang tawag po sa amin ng mga ng mga process po ng pag-aalis ng butil ng palay sa kanya pong dayami. At yun nga po mga ka-handmade, konting kwento lang, ay marami po tayong karanasan about sa paghahanap buhay, sa pagbabanat po ng buto. Kaya po kung makikita nyo po ang aking pong kamay, kung mahahawakan nyo po ang aking pong kamay, ay napakatigas po, napakagaspang po ng aking pong kamay dahil po sa matinding kalyo, ay doon po makikita yung akin pong karanasan. At hindi man po makikita sa aking mukha dahil talagang napakagwapo ko po, ay hindi naman po makikita sa aking mukha, pero sa kamay ko po makikita nyo po, napakakapal po ng aking kalyo. At nagpapasalamat po tayo sa lahat-lahat po ng solid supporters natin dyan. Siyempre kahit naman papano, hindi tayo magsasawang magpasalamat po sa kanila. At ito nga po pala yun mga ka-handmade, patapos na po ako dyan. Kung makikita nyo po sa akin pong likuran, ay marami na po akong nag-iik, marami na po akong natanggal na palay. At kung makikita nyo po yun, yung puting sako po na yun, ay doon ko po nilagay yung mga nag-iik ko na. Yan. Paki-comment naman po sa inyong comment section ko ano pong tawag doon po sa pagpaprocess nyo po ng palay, pagtatanggal nyo po ng palay. At mga ka-handmade, patuloy pong suportahan. Ka-handmade po, follow, like, and share po. At see you on the next vlog. God bless. Maraming salamat po.